Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Maalala na makailang ulit na nating ibinalita kung saan inanunsyo pa ito ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas ang pagbili ng F-16 Block 70 fighter jets. Kung saan lumalabas anya na ito ay ang panibagong hinaharap na balakid ng AFP Modernization Program. Matapos ang anunsyo ng pagbili ng mga bagong F-16 Block 70 fighter jets ng bansa, tila nabawasan na naman ang lakas ng pagpapatupad ng modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kamakailan, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na hindi isinasaalang-alang ng Administrasyong Marcos ang paglalabas ng defense bonds o bundang pampagtanggol upang punduhan ang nasabing programa. Noong mga nakaraang deliberasyon sa budget, iminungkahi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang ideya ng paglalabas ng defense bonds. Sa ilalim ng panukalang ito, maaaring umutang ang Department of National Defense, DND, mula sa mga lokal na institusyong pampinansyal upang punduhan ang mahahalagang proyekto ng modernisasyon. Bagamat kinilala ni Secretary Recto na may kapangyarihan ng DND na umutang ng hanggang 300 bilyong piso, iginiit niyang hindi kailangang gawin ito sa pamamagitan ng defense bonds. Ayon sa kanya, sapat na ang kasalukuyang kinokolektang buwis at karaniwang paraan ng paglalabas ng bonds ng gobyerno upang punduhan ang mga kinakailangan ng AFP. Ang defense bonds ay isang mas direktang paraan upang mapunduhan ang mga malalaking proyektong pagbili ng gamit militar. Sa sistemang ito, uutang ang DND sa mga lokal na bangko at obligadong isama ng gobyerno ang taunang bayad sa pambansang budget. Ayon sa konstitusyon, kailangang maglaan ng sapat na pondo ang Kongreso taon-taon upang bayaran ang mga ito. Kapag pinirmahan na ang kasunduan, hindi na basta-basta pwedeng putulin o ilihis ang pondong ito. Isang malaking bentahe kumpara sa karaniwang proseso ng pag-apruba ng budget. Sa kasalukuyan, umaasa pa rin ang DND sa pondo mula sa buwis at taunang General Appropriations Act, GAA, na dumadaan sa mahabang proseso. Taon-taon, kailangang isumite ng DND ang kanilang mungkahing budget sa Department of Budget and Management at sa Office of the President bago ito ihain sa Kongreso. Sa kasamaang palad, halos palaging malaki ang nababawas sa mungkahing budget para sa modernisasyon ng AFP. Halimbawa ngayong taon, humiling ang DND ng 245 bilyon para sa modernisasyon ng AFP. Ngunit sa paunang mungkahi ng ehekutibo, ito ay nabawasan sa 75 bilyon, 50 bilyon na nakaprograma at 25 bilyon na hindi pa nakaprograma. Pagkatapos ng pagbusisi sa Kongreso, ang pinal na halaga ay bumaba pa sa 35 bilyon, nakaprograma, at 40 bilyon, hindi pa nakaprograma. Ito ay sa kabila ng paulit-ulit na pagsuporta ng mga opisyal at mambabatas sa layunin ng AFP na umangat at maging moderno. Sa kasalukuyang sistema, tila palaging kailangang makiusap ang DND taon-taon para sa dagdag na pondo. Mula pa noong panahon ni dating Defense Secretaries Voltaire Gazmin at Delfin Lorenzana, hanggang ngayon kay Secretary Teodoro, palaging nagnanais ang departamento ng mas malaking pondo, pero palaging dumadaan sa prosesong puno ng pagtitipid at politika.
Ang paraan ng paglalaan ng pondo ng Kongreso ay kadalasang pinapaboran ang mga proyektong may duda sa tunay na prioridad na siyang kahinaan ng pagiging umaasa lamang sa General Appropriations Act. Sa kabilang banda, kung magkakaroon ng defense bonds, mapipilitan ng Kongreso na tuparin ang obligasyon nitong magbayad taon-taon sa mga institusyong nagpautang. At kahit saan man manggaling ang pondo, mula sa buwis o sa utang, pareho itong pananagutan ng pamahalaan. Kaya't bakit kailangang ipagkait sa AFP ang maayos at tiyak na pondong kailangan nila kada taon kung ito ay para naman sa pambansang seguridad? Ang panawagan ni Secretary Teodoro sa lokal na sektor pampinansyal ay dapat magsilbing wake-up call sa pamahalaan. Ang pagtatanggol sa bansa ay pangunahing tungkulin ng gobyerno at hindi dapat isang bagay na inaasa lang sa kung ano ang matitira sa budget. Hindi trabaho ng pribadong sektor na tiyakin ang seguridad ng bayan, ngunit sila mismo ay handang tumulong samantalang ang gobyerno ay nag-aatubili. Maaaring para sa ilan, mahirap tanggapin ang ideya na direktang ibibigay sa lokal na mga nagpapautang ang pondong ito. Pero dapat tandaan na ang mga lokal na institusyong ito ay nagbabayad rin ng buwis sa gobyerno. Kaya ang pakikilahok nila ay bahagi ng kabuuang ekonomiya ng bansa. Hindi rin pang matagalan ang defense bonds. Layunin lamang nito na suportahan ang kasalukuyang modernisasyon ng AFP at ang mga kinakailangang pagbili ng kagamitan sa loob ng tinatayang 5 hanggang 10 taon. Pagkatapos nito, inaasahang bababa na ang gastos dahil ang mga kagamitan ay nakuha na at ang magiging focus ay ang kanilang maintenance, na hindi na kasing laki ng gastusin kumpara noong binili ito. Kung kayang makipag-partner ng gobyerno sa mga pribadong kumpanya para sa mga proyekto sa infrastruktura, bakit hindi ito magawa para sa depensa? Ang kagustuhan ng mga lokal na institusyon na magpahiram ng 300 bilyong piso ay patunay ng kanilang kakayahan at pagmamalasakit sa bansa. Dapat seryosong isaalang-alang ang modelong ito, hindi para palitan ang pondo mula sa gobyerno, kundi bilang karagdagan dito. Sa ating pagnanais na maging mas malaya at makasandal sa sarili pagdating sa pambansang depensa, kailangang humanap ang gobyerno ng mga makabago at matatag na paraan ng pagpopondo. Ang defense bonds ay maaaring maging susi upang ang modernisasyon ng AFP ay hindi na lamang panata taon-taon, kundi isang tunay, institusyonal at tuloy-tuloy na hakbang. Ang buong pagpapaliwanag at opinyong ito ay buong-buo na nanggaling sa ating source na Bonsq PH. Lukod kaming nagpapasalamat sa kanyang malinaw at matalinong pagpapaliwanag sa nasabing usaping ito.